ng hiring, mangmungunan ka! Ah, talaga? So yung Oo. glitter also, ganito rin yun, no? Nail polish pa rin Nail siya. polish na rin. Ah, so that makes it easier for everybody. Ayan, yung nail polish din. Pag tuyo-tuyo na siya ngayon, saka mo siya ngayon ng Lalagyan ng outline. ng outline. Using what? Pentel pen. Pentel pen pa rin. Ah, okay. So, kung ganito pong gusto ko magbenta, for example, gusto nyo maging business to, yung pagkakitaan nyo, magkano kaya nating maibebenta to? Ang bote, pag binibili natin sa junk shop to, junk shop, ano, 5 pesos 5 each. pesos. Depende pa sa ganda ng bote, Oo, di ba? depende pa sa And ganda then, ng bote. Pagkatapos sa pintura naman, yung mga nail polish natin. mura lang naman yan. Oo, may mga 10 pesos Oh, na 10 pesos dyan, is lang. Oo. Minsan, pag namili niyo sa Divisoria, mga 6 pesos na lang Oo. yan. At pwede ba may sali yung mga nalumaan na, yung mga medyo mabaho na, medyo expired na, pwede pa bang gamitin yun? Pwede pang gamitin sa pamamagitan ng solvent, imimix nyo ng solvent, tapos, alam niyo na, para iaalog nyo sa solvent. Ah, okay. So, pwede tayong humingi na lang sa mga salon, for example, na hindi na ginagamit. oo. Okay. So, magkano natin po ito maibebenta? Itong gawanan, Ganyan. kay madaming design siya o ano, pwede mo siyang ibenta ng 75 pesos. 75 pesos. Tapos, with packaging, magkano With siya? packaging. Tataas yan, di ba? Yung packaging natin, nandito. Oh, yung mga ganyan. Ito, Yes. 120 pesos. Ah, okay. Ito ang nagpapamahal. Yeah, oh, of course. Pero kung simplehan natin, yung isa, that one, yung mas murang packaging like this one, magkano naman siya? Yan, 25 pesos each. 25 pesos Oo. plus 70 With mat, pesos. Oh, rounded off, pwede na ibenta siguro ng 100. Mali yata math ko, pero pwede na rin yun. Naku, maraming... 150, mga 150. Oo. Para mabawi naman yung medyo ano mo, Ayan. yung labor mo. Sige, magbebenta na po ako, Miss Sally, ha? Maggawa lang kayo, ako magbebenta para sa inyo. Pero thank you very much, Miss Sally Fernando. Talaga nakakatulong po ito, di ba? Ay, For the oo environment naman. and for yourself as well. Tunay nga po talagang merong pera sa basura, as we know. Akala natin patapon na, aba, maaari pa ng pagkakitaan pa, kaya ating isigaw, reuse, reduce, and recycle para mas malinis po ang ating kapaligiran. Okay, mga kapuso, let's go to Suzy. Ang buhay natin nakaglay, ito rin ang dahilan kung bakit ako naglalakbay. Walang kakupas-kupas Diba? ang ages. Ages. Naku, grabe talaga. At back to Hot Chika na naman tayo. Ito na ang sagot sa nakakabitin nating tanong kanina. Bakit nga ba todo kahit si Bianca King ngayon? Mismong si Bianca na ang nangumpisal sa amin na kinalimutan na niya ang mga dating pinagkakagastusan mula sa mga travel abroad, damit at iba pang luho. Ang paliwanag ni Bianca, panoorin natin. Bianca King, nakapagpatayo na ng bahay. Todo kayod ngayon ng aktres na si Bianca King kahit tapos na ang The Last Prince. Heto at present pa rin siya every Sunday sa Party Pilipinas. Bukod sa pangtusto sa kanyang pag-aaral, isa pa sa pinaglalaanan niya ng kanyang earnings ay ang kanyang bagong tayong bahay. Tinayo ko siya from the ground up. Since sa hukay pa lang. Alam mo, sa totoo lang, yung bahay na yun talagang hirap at pawis talaga yun. Lingid sa kaalaman ng marami, talagang pursigido itong si Bianca sa kanyang pag-iipon ng pera. Halos ilang taon na raw pala itong tinitipid ang sarili. Wala naman ako mga sobrang malalaking endorsement, yung mga ganun. Talagang pinag-ipunan ko talaga siya. Like 5 years akong hindi nag-travel internationally, hindi ako nag-shopping ng 2 years. As in, bumibili lang ako pag kailangan na kailangan or kapag wala na ako mahihiraman. Kaya nga, hindi nga ako fashionista na eh. Kasi ayoko masyadong gumagastos sa mga bagay na hindi naman importante. Lahat talaga ng earnings ko pumunta sa bahay ko. Pati sa kanyang pag-aaral, nakuha raw magtipid at dumiskarte ng aktres para lang mabayaran ang kanyang bahay. Parang natupad na rin yung pangarap ko kasi nagkabahay na ako. And one of the reasons din yun kung bakit nag-apply ako ng scholarship sa school ko para makasave din. So instead na magbayad ng tuition fee, nailalagay ko na lang siya sa bahay ko. Aminado naman si Bianca na halos lahat ng kanyang gamit ay bigay o hingi lamang sa kanyang mga kaibigan. Yung interesting about my house is almost lahat ng gamit ko second hand.
Yeah, so pumili talaga ako sa mga vintage stores or humingi-hingi lang ako kung kanino. Pag meron ako nakikita ang isang piece na ayaw na kunyari ng friend ko, hinihingi ko na lang. So parang pati yung dining table ko, lahat ng chairs ko magkakaiba. Ang Ang cute naman. Tsaka nice naman to get the help of your friends, di Oo. ba? Saka kita mo, nakakahanga yung mga katulad ni Bianca na alam nila kung kailan hihinto sa paggastos, alam nila kung ano yung dapat pagkagastosan, di Oo. ba? At saka testament yung pag may nakita kang nakatayong structure doon, na testament yun ng hard work mo after all those years, di ba? Yeah. Congratulations. At ngayon naman, iba tayo sa ating unang balita.